Mamaya po tatapusin natin ang pagninilay sa isang panalangin para sa sarili, pamilya at pamayanan. Ano po? Hingin po natin sa Diyos na ang pagpapalang ating matatanggap ay hindi maiwan sa ating sarili. Nawa maging bahagi ng pagpapala ang ating pamilya at ating pamayanan. Inaanyahan ko po kayo sa isang katahimikan at ipagdasal po natin ang lahat ng may sakit. Nawa po ay huwag silang mawala ng pag-asa. Ang kanilang mga pamilya ay huwag mawala ng pag-asa. Panginoon, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Batid mo ang aming kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala. Dagdagan mo po ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa po ay marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig. Makita namin ang mga bagay na dapat naming makita upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Ang lahat pong ito, O Ama, ay hinihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na ang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. O Ina ng laging saklolo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang tema po ng pag-asa ay tema ng buong taon, taon ng jubileo. Marahil yung mga unang nagbigay ng pagninilay ay pinaliwanag na ito. Pero, gusto ko pong pagtuunan na ang pag-asa ay hindi tungkol sa tao, hindi tungkol sa karanasan, kundi sa isang Diyos. Hope is never about what, but about who. About who. Mga minamahal na mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan na ang Diyos ay sumasa atin. Saan man tayo magpunta, lumayo man tayo sa Diyos, magkasala man tayo, meron man tayong pagkukulang o pagkakamali, hindi tayo minsan iniwan ng Diyos. At gusto ko po yung anyayahan kayo sa katotohanan ito, na minsan hindi ka iiwanan ng Diyos. Nasabi ko na po ito sa maraming pagkakataon na minsan ako po ay na-depress. Isang pari na dapat pinagkukunan ng lakas, isang pari na pinagkukunan ng inspirasyon, pero na-depress ako. Ayaw kong kumain, ayaw kong lumabas ng kwarto, ayaw kong makipag-usap. Na-depress ako. At pag ikaw ay depressed, hindi ka nakikinig sa paliwanag. Hindi ka nakikinig sa payo. Nakakulong ka sa iyong sarili. At sa mga araw na yon, dalawang bagay lang ang pinanghawakan ko. Dahil hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa aking sarili. Ano yon? Palagi kong sinasabi sa Diyos, Lord, alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Yun ang pinanghawakan ko. Alam kong mahal ako ng Diyos at alam ng Diyos na mahal ko siya. Mahal ako ng Diyos hindi dahil ako ay banal, kundi ng Diyos ay puspos ng pag-ibig. At yun ang pinanghahawakan natin. Yun ang tunay na pag-asa. Na mahal ka ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kahit anong nangyayari sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Kaya nga ang panyaya sabi, kung mayroong mabuti, tularan mo.
Kung merong masama, suriin mo ang iyong sarili. If people are good, emulate them. But if people are bad, examine yourself. Bakit? Sapagkat hindi natin tungkulin ang husgahan ang ibang tao. Lahat mayroong pagkukulang. Lahat mayroong pagkakamali. Lahat mayroong kahinaan. Pero mas madaling punahin ang pagkukulang ng iba kaysa tingnan ang sarili. Meron bang perpektong magulang? Wala. Dahil wala namang perpektong anak. Walang perpektong asawa. Kung meron mang perpekto ngayon, apelyido na lang. Kung meron mang perpekto ngayon, pangalan na lang. Pero walang perpekto. Sadyang tayo may hina, marupok. Sabi ko nga sa isang pagninilay, noong linggo, sumisigaw ang Diyos, ang sumisigaw ang tao, Hosana, purihin ang Panginoon, hindi po ba? Hindi man lamang nakaisang linggo, pagdating ng Biyernes Santo, ang mga taong sumisigaw na purihin ang Diyos, siya rin ang mga taong nagsumisigaw, ipako sa krus. Sadyang marupok. Nabawasan ba ang pagmamahal ng Diyos? Hindi. Kaya nga ano sabi ng Diyos habang nakabayubay? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga minamahal mga kapatid, ang pag-asa ay hindi isang pag-iisip, hindi isang kalooban, hindi lamang isang pananaw, kundi ito'y tungkol sa isang Diyos na kahit kailan hindi tayo iiwanan. Ikalawa, mahalaga ng ating mga pag-asa ay meron tayong pinagkukunang modelo. At sino daw ang pinakamodelo ng pag-asa? Ang modelo ng pag-asa ay ang ating ina ng laging saklolo. Ang ina ng laging saklolo. Marami sa inyo nakakaalam ng aking ama ay isang protestante. Hanggang namatay, protestante siya. Isang diakono sa kanyang simbahan. Pero, ikinasal ang aming ama at aming ina sa simbahang Katoliko sa kapistahan ng ina ng laging saklolo. Kaya tuwing kapistahan ng ina ng laging saklolo, naalala ko ang aking ama na 14 na taon nang pumanaw. Ang minahal lang ba ng mahal na ina yung nagnunubina sa kanya? Ang sagot ay hindi. Ang mahal lang ba ng inang mabait ay mga anak na mabait sa kanya? Hindi. Ang tunay na ina ay higit na minamahal ang anak na mahihina. Minsan kami ay dumalaw sa Manila City Jail at nagkataon na yun ay araw ng dalaw. Ang araw ng dalaw ay inaasahan ng mga preso. Bakit? Ito lang ang araw na kung saan nakakakain sila ng maayos. Merong nagdadala ng maayos na pagkain at habang inaantay ng isang ina ang kanyang anak at dumating ang anak, binuksan ang baon niya, hindi inaasahan ng anak na ang dala ng kanyang ina ay kanin at sardinas. Pag-upo ng anak sa harapan ng ina, sabi ng anak, dadalaw rin lang kayo? Sardinas lang ang dala ninyo? Nagulat ako dahil dinampot niya ang sardinas at isinabog sa mukha ng ina.
kinuha ang kanin, sinabog sa mukha ng ina, at sabi niya, kainin mo yung dala mo. Hinawakan ako ng namamahala ng chapel at sabi niya, huwag kang makikialam, brother. Baka magkagulo. Inantay namin tumahimik, umalis yung anak, at tinulungan ko ang ina na damputin, walisin yung mga sumabog na kanin at mga ulam para ilagay sa basura habang pinupunasan niya ang kanyang mukha at damit. At di ko makalimutan ang sabi ng ina. Ang sabi niya, pasensya ka na sa anak ko. Pasensya ka na sa anak ko. At maya-maya, sabi niya, ganito talaga ang ina. Ganito talaga ang ina. Mahirap maging ina kung ang mga anak ay pasaway. Palagi ko po yung sinasabi. Ano ang mga pagluha ng ina? Hindi dahil ang mga anak ay hindi yumaman, hindi dahil ang mga anak ay hindi nakatapos, hindi dahil ang mga anak ay hindi naging makatagumpay. Ang pagluha ng ina ay dahil ang kanyang anak ay nawala ng paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga po, palagi ko itong pinapaalala sa mga anak. Kung meron mang kautusan na meron pangako, ay ang kautosang igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi ka magiging tao kung wala kang ina. Sayang ang pagdarasal kung wala kang paggalang sa sarili mong ina. Binubura mo ang pag-asa ng bukas kung wala kang paggalang at pagmamahal sa iyong ina. Mga minamahal na mga kapatid, ina ang isa sa pinakasinungaling na tao sa mundong ito. Itanong niyo sa mga nanay niyo, sila ang pinakasinungaling na tao sa mundong ito. Bakit? Kahit sila'y gutom at nakikita nila ang kanilang mga anak, kulang ang kinakain. At pag tinanong nila, Nay, kain ka. Ano sinasabi ng ina? Sige na, sa inyo na yan. Busog ako. Di po ba? Sinungaling ang nanay mo. Nagsisinungaling siya, dala ng kanyang pagmamahal sa iyo. Kahit alam niya na ikaw ay matagas ang ulo, nanay lang ang nagsasabing, mabait po yan. Di po ba, ano? At minsan, nakasakay ako sa jeep, sa harapan ko, mayroong mag-ina ng bata, ang dungis. Ang dungis. Yung bang nagmarka ng sipon sa mukha, di ba, no? Nakakita ba kayo ng ganon? Kayo siguro yon, ano? Nagmarka na yung sipon, di po ba, ano? Ha? At ang dumi ng kamay. Patawarin ako. Pero nung mga araw na yon, sabi ko, sana wag promeno ng bigla yung jeep. Bakit? Baka mapagano sa akin yung bata eh. Ano po? Ang dungis talaga. Ano po? Pero, nung pinupunasan ng nanay yung mukha ng anak niya, sabi, singa. Di ba? Ganun. Ang ginagawa niya yan, di ba? Biglang sinabi ng nanay, ang pogi-pogi. Ano nasa isip ko? Sinungaling. Di ba? Sinungaling. Bakit? Punong-puno ng pagmamahal. Sino ang naninikluhod nang hindi nyo alam? Sino ang naninikluhod nang hindi nyo alam? Ang sagot ay, ang nanay mo. Ang nanay mo. Kaya nga, kung merong ehemplo ng pag-asa, walang iba, kundi ang ating mahal na ina, ang ina
ng laging saklolo. Ikatlo, huwag niyong kakalimutan ang alin na darating ang araw, tatayo tayo sa harapan ng Diyos at tayo ay huhusgahan ng Diyos. Bakit tayo natatakot mamatay? Hindi yung dahil ikaw ay mamamatay, kundi dahil natatakot ka na ikaw ay husgahan ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni San Ignacio ng Loyola, ngayon pa lang na ikaw ay buhay, sa iyong pagdarasal, isipin mo na ikaw ay tumatayo sa harapan ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan na mas mahalaga ang ating pagkatao kaysa papuri ng ibang tao. Our character is more important than our reputation. Reputation is how we are perceived. Character is who we are. We will never go to heaven by our reputation. We will go to heaven or hell because of our character. Mga minamahal mga kapatid, mahalaga ang ating mga pagkatao. Kaya nga paulit-ulit ko yung sinasabi, ang iyong iniisip ay magiging iyong bukang bibig. Ang iyong bukang bibig ay magiging iyong pagkilos. Ang iyong pagkilos ay magiging iyong pag-uugali. Ang iyong pag-uugali ay magiging iyong pagkatao. At ang iyong pagkatao ay siyang iyong bukas. Ang iyong pagkatao ay siyang magiging iyong bukas. Hindi lang natin pinag-uusapan yung bukas na darating, kundi ang bukas na walang hanggan. Dalawa lang ang pupuntahan, di ba? Alam natin yan, smoking or non-smoking. Dalawa lang. Mga minamahal na mga kapatid, bantayan mo ang iyong pagkatao. Sapagkat huhusgahan ka ng Diyos sa iyong pagkatao, hindi sa iyong reputasyon, hindi sa iyong pakitang tao. Palagi ko yan sinasabi, kung mabuti ka sa labas at hindi ka mabuti sa iyong sariling pamilya, hindi ka tunay na tao. Hello? Pakinggan mong mabuti. Kung hindi ka mabuti sa sarili mong pamilya, pero mabuti ka sa ibang tao, hindi ka tunay na tao. May mga taong kung gumastos sa kanyang kaibigan, wagas. Pero pag hiningaan ng sariling pamilya, ng magulang, walang pera. At hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal, hindi po ba? Marami mga anak ngayon na pag pinuntahan ng magulang, ano sabi ng anak? Bigyan mo na yan para umalis. Di po ba? Bigyan mo na yan para umalis. Hindi ka nagbibigay dahil mahal mo para lang umalis. Bakit ang ating pinagmamadamutan ay ang sarili nating pamilya? Mga minamahal na mga kapatid, huhusgahan tayo saan? Palagi ko yung sinasabi, pinakain mo ba nagugutom? Pinainom mo ba ang nauuhaw? Tinanggap mo ba mga estranghero? Di po ba? Dinamitan mo ba mga hubad? Dinalaw mo ba mga may sakit? Dinalaw mo ba mga nasa kulungan? Naglibing ka ba? Feed the hungry. Give drink to the thirsty. Welcome a stranger. Clothe the naked. Visit the sick. Visit those who are in prison. Bury the dead. Ang problema natin, hindi natin madalaw ang sarili nating pamilya. Lalong-lalo na kapag tayo umuunlad. Wala tayong panahon. Father, gusto ko kaya lang wala akong oras. Kung talagang gusto mo, hindi ka naghahanap ng oras. Gumagawa ka ng oras.
Gawan mo ng oras sabagat tayo huhusgahan sa mga bagay na ating pinapahalagahan. Maiksi lang ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, ano kaya ang sasabihin ng Diyos kung ikaw ay tatayo sa harapan ng Diyos ngayon? Kayo makakasagot. Wala yan sa paramihan ng likes. Wala yan sa paramihan ng followers. At wala yan sa pagiging pari o obispo. Sapagkat ang panukatan ng Diyos ay ayon sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano sabi palagi? Ang higit na pinagpala ay higit na paghahanapan. To whom much is given, much will be required. Suriin natin. Suriin natin. Hindi masama maging mayaman. Ang masama ay naging madamot. Bakit nung wala ka? Bakit nung ikaw ay kapos? Marunong ka magbigay. Bakit nung ikaw ay umunlad? Parang palagi ka nang walang pera. Nahihirapan tayo ngayon dahil maraming nangungutang, di po ba? Ang tumatagal na relasyon ngayon, utang na lang. Yung mag-asawa, hindi na nga tumatagal eh. Pero yung utang, ang tagal. Di po ba, ano? Na pag umuutang, nakangiti. Pag sisingilin mo na, parang asong nakangisi, no? Di ba? Kaya nga, palagi ko yung pinapaalala pag ako'y nagkakasal. Pwede ba? Huwag na kayong gumastos sa dami ng bulaklak. Huwag na kayong gumastos sa mga bagong damit na hindi nyo noon palagi masusuot. Yang damit na yan, ang mahal-mahal, minsan mo lang may susuot. Bakit? Pagkatapos ng isang linggo, di ka nakasya eh. Di ba ba? Ano? Yung iba, mag-hire pa ng quartet. Bakit? Gusto ng drama. Mahilig tayo sa drama na habang isinusuot ng sing-sing, mayroong background, di po ba, no? Isuot mo na ang sing-sing. Titingin pa sa quartet. Para ano? Para tumugtog na di ba? Kasi nga naman, feel na feel. Isuot mo ang sing-sing na ito. Tanda ng aking pag-ibig. Sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, sa kamatayan, mauna ka sana. Di ba na? Alam na alam yan. Kaya sinasabi ko doon sa mga dalaga, hoy, kung kayo nagdadasal na makapag-asawa, pag nilayan yung mabuti. Ano po? Kasi yung mga dalaga at binata, gustong-gustong mag-asawa. Yun namang may asawa, gustong-gustong mamatay na ang asawa. Di ba? Hindi mo kailangan mag-asawa. Pwede kang magpari. Yan. Oh, pwedeng magpari. Pag ikaw ay gwapo, matalino, madasalin, o yung may mga boyfriend na gano'n, sabihin mo, magpari ka. Yung iba, magaling kumanta, no? Grabe. Ako, tagapalakpak lang ako eh. Di ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, darating ang araw, huhusgahan tayo ng Diyos. Kaya nga, anong paalala? Sana hindi lang panahon ng Kwaresma. Ang ano? Tayo ay nangungumpisal. Nangungumpisal. Huwag kayong matakot kay Father.
Sa Greenbelt, ang dami nangungumpisal. Hanggang alas 12 ng hating gabi. Mga hindi yung taga doon. Pero alam ko kung bakit doon nangungumpisal yon. Hindi nila kilala ang pare. Di ba, no? Kaya pag may kumpisal ang bayan, nasa labas ako, hindi ako sa loob ng confessional. Bakit? Sa confessional, hindi sila kita. Sa labas, kita sila, sabi, "Ay, makikilala ako." Diba? Nung minsan, pupunta ako sa confessional, nakita ko yung kaibigan ko, nakapila. Nung siya na, binago niya ang boses niya, sabi, "Bless me, Father, for I have sinned." Tumigil ka nga, kilala kita. Bakit ba? Natatakot ka na maalala ni Father ang kasalanan mo. Sa dinami-dami na kaming problema, hindi na namin iisipin yan. Di ba? Yung ibang mag-asawa, sasabihin pa nung isa, yung kinumpisal po ng asawa ko, sino asawa mo? Yung nauna po sa akin. Ha? Wala tayong pakialaman, nanay. Wala. Kung anong kasalanan ninyo. Di ba? Hindi ako nung kumpisal, Father. Bakit? Wala akong kasalanan. Ha? Dapat ka mangumpisal, yan ang kasalanan mo. Hindi ka nagkakasala. Hindi po ba, ano? Feeling natin, hindi tayo nagkakasala. Yung iba nga nangungumpisal na, nagsisinungaling pa hindi po ba, ano? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, go to confession. Because the sin that God forgives, He will forget it. What have I forgiven? I have forgotten. Go to confession. Hindi ako marunong mangumpisal, Father. Tuturuan ka ni Father. Sabihin mo lang, hindi po ako marunong mangumpisal. And the priest will guide you. Avail of the grace so that you will be able to avail the indulgence. Avail of the grace. Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot. Minsan nga may nangumpisal sabi niya, "Father, bless me for I have sinned." Anong kasalanan mo? Sinungaling ako. Sabi ko, sandali lang. Ngayon po ba, magsasabi kayo ng totoo? Kasi sinungaling, hindi po ba, no? Sabi, opo. Ang sabi ko sa kanya, "Tatay, magkaiba yung sinungaling sa nakapagsinungaling." Yung sinungaling, pagkatao yun. Yung nakapagsinungaling, pagkakasala yun. Ipaghiwalay natin ang ating pagkatao sa ating mga pagkukulang. Huwag niyong kakalimutan yun. Magkahiwalay ang pagkatao sa ating pagkukulang. Minsan tayo nakapagsinungaling. Ang sinasabi ng demonyo, ikaw ay sinungaling. Minsan kang nakainom, ang tawag na sa iyo ng demonyo ay lasenggo. Minsan kang nakapagsugal, ang tawag na sa iyo ng demonyo ay sugarol. Hindi tayo yun. Meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa. Kaya nga, go to confession. Go to confession. Avail of the grace so that God can bless you more. Why I say God will bless you more? Because being able to avail of the sacrament is a grace by itself. Biyaya na yon. Biyaya na yon. At kung ikaw ay nag-aalanganin kung ako ba'y tutuloy o hindi, doon mo mararamdaman na ang demonyo ay ayaw kang magbagong buhay. Lahat merong pag-asa. Lahat merong pag-asa. Many times I say, there are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people.
Lahat may pag-asa. Kaya nga, kung ano man ang iyong kasalanan, tumayo ka, bumangon ka, magsimula kang muli. Magsimula kang muli. Inuulit ko, ang pag-asa ay hindi kung ano, kundi kung sino. Si Jesus ng Diyos na sumasa atin. Sino ang ating ehemplo ng pag-asa o hindi nawawala ng pag-asa? Ang ina ng laging saklolo. Pangatlo, huwag mong kakalimutan darating ang araw na tatayo tayo sa paghuhusga ng Diyos. Pang-apat, kaya nga mangumpisal ka. Go to confession. Avail of the grace. Avail of the grace. Bakit? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Death will come. When? I do not know. How? I do not know. But it will come. Life is short and death is certain. Palagi ko po yan tinatanong. Sana tinatanong nyo, bakit kaya hindi ako namatay nung COVID? Di po ba, ano? Namatayan kayo nung COVID. Na parang nung mga panahon na yon, parang hindi na matatapos ang pandemya. Nininervyos ka, baka ikaw na kasunod. Pero tayo buhay. Ang aking tanong, nagtanong ka na ba sa Diyos, bakit hindi ka namatay? Diba? At ang kalawang tanong ay, ano nang ginawa mo sa buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? What have you done to the life that God has given you? What have you done? Ikaw ba'y higit na naging mabuti? Ikaw ba'y higit na naging mapagbigay? Ikaw ba'y higit na maunawain? Ano ang nangyayari sa iyo pagkatapos ng COVID? Higit ka bang nagpasalamat? O naiintindihan mo na lahat ng bagay na meron ka, pag meron palang may sakit, ang lahat na ito'y walang pakinabang. Ano sabi nila? If you have 100 problems, the moment you get sick, you forget the rest of your problem, and your problem will become one, asking God, heal me, O Lord. Sa mga nakalipas na araw, meron pa akong kaibigan na nasa ICU. Hanggang ngayon. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga kapatid, ang nagtitext sa akin kung anong kanyang kalalagayan. Ang tanong ko'y hanggang kailan? Pero Lord, huwag mo silang pagkakaita ng pag-asa. Ang mahal na nagagastos, alam ko, meron na silang utang. Pero bakit hindi sila nawawala ng pag-asa? Dahil ba sa doktor? Hindi. Dahil alam nilang merong nagdadasal. At higit sa lahat, merong isang Diyos na hindi nagpapabaya. Nakwento ko na ito, pero magandang ikwento ulit. Ang alin? Nung ako'y na-stroke. September 17, 2022. September 17, 2022. Katatapos ko lang magpa-blood test. Magandang blood test ko. At sabi ng isang doktor, you are healthy, Father. Healthy daw ako, healthy. Kaya lang nung September 17, nagmisa ko ng alas 7, nagkasal ako ng alas 3, may dinner ako sa Mega Mall ng alas 8 ng gabi, alas 5 ng hapon, nagdadrive ako, at pagdating ng alas 5:15, naduling ako. Hindi ko makita ng maayos ang kalsada, itinabi ko ang aking sasakyan, at sinabi ko sa aking katabi, sandali lang, naduduling ako. At sabi na aking kasama, baka vertigo. Sabi ko, hindi ito vertigo. Bakit?
Kasi ang vertigo, umiikot ang daigdig. Ito, duling lang ako. At sabi niya, o sige, pahinga lang sandali, pahinga. Pagmulat ko, mas duling na ako. Sabi ko, hindi maganda ito. Tapos sabi ko, parang wala nang pakiramdam ang kamay ko. Sabi niya, ha? Tingin ka nga sa akin? Ngiti ka nga? Di ngiti. Bakit? Kasi kung tabingi ang ngiti, stroke. Ay, maayos naman ang ngiti. Kaya doon ko natutunan, ang alin? Yung word na fast. F-A-S-T. Pag ikaw daw may stroke, look at the face. Pantay ba o hindi? Pag tabingi, stroke yan. Ikalawa, A, sabi niya, raise your arms. Raise your arms. Ay, natataas naman. Hindi yan stroke. Tapos, pangatlo, S, speech. Magsalita ka nga. Di ba? Nagsasalita naman ako. Maayos naman. And T, you only have 3 hours to go to the hospital or else you'll either be dead or vegetable. Tandaan niyo yun, ha? F, A, S, T. Kaya lang, pagkatapos mong umiti, pagkatapos mong itaas ang kamay, paralyzed na ako. Kaya sabi ko sa kasama ko, tawagan mo si ganito, pakisuyuan mo yung guard ng mercury drug sa Pandakan, nailipat ako sa likod. Sabi niya, bakit? Wala nang pakiramdam, pati pa ako. Ganong kabilis. Ganong kabilis. May mga taong nagplano kagabi na a-attend dito, pero hindi na nakarating. Bakit? Namatay. May nagplano kaninang umaga para mamaya sa Easter Vigil, hindi na rin makakarating. Bakit? Mamamatay. Hawakan mo ang dibdib mo. Baka ikaw yan. Wag, Father, wag! Diba? Takot na takot tayo. Pero, ang dami sa atin, kung makapagmayabang, feeling nila, mahaba pang buhay nila, di po ba, no? Ano sabi ng Diyos sa isang mayabang? You fool! I will take your life tonight. Di ba? Hello? Huwag kayong mayabang. Sapagkat hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo. Hindi natin alam. Sabi ko nga kanina, merong paghuhusga at merong kamatayan. Ang paborito kong kwento ay alam nyo na, hindi po ba? Yung iba, yung aking kasing yumaong spiritual director, ang yumaong Father Ben Carlos, ano sabi niya? Wala siya sa breakfast. Sinundo ko siya sa kwarto. Bihis na bihis. Nakaganito, naka-Roman collar, naka-suit, naka-medyas pa. Sabi ko, isa ng lakad ninyo. Wala. Eh, ba't kayo bihis na bihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. Ay ano ngayon? Nagbihis na ako. Para saan? Para pag dinatnan niyo ako, disente. Di ba, no? Oh, maganda din naman yon. Kaya ang aking isang hamon, mamayang gabi, magbihis kayo. Tatawa-tawa kayo. Hindi niyo naman kaya. Di ba, no? Practice lang ba? Practice. Piliin mo na yung damit na gusto mo isuot sa kabaong. Oo, totoo yun. Practice lang, practice. Isuot mo yan. Tapos katabi mo ang asawa mo. Takutin mo. Sabihin mo, practice lang ito, practice. Oo, tapos halikan mo ang mister mo. Yapusin mo ng todo. Sabihin mo, mahal,
na mahal talaga kita. Kung ano man ang iyong pagkukulang, pinatawad ko na. Huwag mong kakalimutan, mahal na mahal kita. Sasabihin ng asawa mo, bakit? Feeling mo mamamatay ka na? Ang sagot mo doon ikaw. Para magpakabuti, hindi po ba, no? Kasi pag tayo malapit na, saka lang tayo nagpapakabuti. Saka lang nagpapakabait pag malapit na. Sino nakakalam na mahaba pa kayo? Di ba? Maiksi lang ang buhay. At palaging sinasabi ninyo, sana kunin ako ni Lord habang, natutulog. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Ayaw na nang maghirap. Di ba ba, no? Ayaw na nang, kunin na kagad tulog. Di ba ba, no? Ayaw mo na daganan ka ng building, ayaw mo na sagasaan ka, ayaw mo na susunog ka, di ba ba, no? Gusto mo natutulog. Oo. Kaya ngayon, mayroon dito kukunin ni Lord. Masarap ang tulog Madilim, di ba, no? Madilim. Mamaya pag hindi tumayo, bless mo na kagad. Bless! Di ba? Kaya nga sa mga misa, may namamatay na Oo. Kasi kung kailan misa, saka matutulog. Di ba? Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kitang-kita ka naman ni Father, nakanganga ka. Tapos sabi mo, tapos nakatingin sa'yo si Father, sabay ngiti. At pagkatapos ng misa, lalapitan mo pa si Father, Father, ang ganda ng homily mo. Diba, no? At sasabihin ni Father, ano sinabi ko? Ano sagot mo? Basta. Hoy, tumigil ka. Mamamatay ka rin. Maiksi lang ang buhay. I always say this, life is only 70, 80 for those who are strong. But my brother, last February, passed away at the age of 65. Can you imagine? Ni hindi ko inabot sa hospital. Nakabalot na ng plastic. Nasa body bag ng kapatid ko. Nagpunta lang sa hospital ng alas 9, masakit ang tiyan. 1:00, patay. Kaya nung binuksan yung plastic, ang tanong ko sa kanya, ano na ba't nagmamadali ka? Hindi ka man lang nagpaalam? Na wala man lang nagkaroon ng kutob na ikaw ay mamamatay? Di ba? Wala nakakaalam. Kaya hinalikan ko siya sa noo. At sabi ko sa kanya, see you again. That is the hope. See you again. Nilinaw ko yun, see you again. Hindi ko sinabing see you soon. Di ba ba? See you again. Di naman ako nagmamadali. Di ba ba? Ano? Ha? Kahit magkapatid tayo, alam ka naman, di ba? Ano? See you again. Ha? My dear friends, my brothers and sisters, life is short and death is certain. Anong pamamaraan? Anong alalahanin ng tao tungkol sa iyo? You came with nothing, you will live with nothing, but you will be able to leave behind a legacy. Isang alaala. Anong aalalahanin sa iyo ng iyong mga mahal sa buhay? Paano kanila nakilala? Ano ang kanilang pagkakilala sa iyo? Anong pagkakilala ng ibang tao sa iyo? Diba? Taong simbahan ba yan? Anong klaseng taong simbahan? Kayo ang nakakaalam. Ano ang inyong isasagot? What kind of legacy you will leave behind? Pari nawa, hindi yung kung ikaw ay
Nakahiga sa kabao mong ganyan. Habang sinisilip ka ng tao. Ano sasabihin niya? Ang pangit. Di ba, no? Nagtipid ka eh. Ang pangit ng makeup mo. Uy, mag-invest ka. Kumuha ka ng magaling na purinarya. Para pag ikaw ay tinitignan sa kabaong, sasabihin mo, uy, parang natutulog lang, no? Di ba, no? Ako, Father, gusto ko yun. Na pag tinitingnan ako sa kabaong, sasabihin ng mga tao, parang natutulog lang. Ano sagot ko? Pakuha kayo ng picture habang natutulog. Para may kukopyahan, di pa ba? No? Nakanganga, di pa ba? No? Ha? Kaya nga sabi ni Bishop Sok, huwag kang magtitipid. Kasi pinapanood ka ng mga tao, sabihin, oy, ganda. Di ba, no? Ganda. Pinaalala sa aming mga pari, pero maganda rin, di ba? Last Will and Testament, Bishop, sa amin, diniscuss ito, Last Will and Testament. Habang may sakit pa lang, sabihin na daw, kung gusto mong kahon o garapon. Ano po? Opo. Para alam na daw, para yung mga yung mag-aasikaso, ay kahon niya, kahon. Oh. Di bibili ka na ng kabaong, kahon. Di ba, no? Kung garapon, ay cremated. Di ba, no? Yung mga matatanda, yung iba, pangit. Gusto nila garapon. Para hindi na napipintasan, di po ba, no? Namatay ng 85, ang picture nung kalay 60. Ano ba naman yan? Magmimisa ko sa patay, pagpasok ko, sabi ko, yan ba namatay? Bakit bata pa? Sabi, Father, yan po ang picture na pinano eh. Kasi 85 na yun eh, di ba? Hindi nga natin matanggap na tayo tumatanda, di po ba? Ano? Ay! Kaya huwag kayong masyadong mayabang. Ano sabi ko? Pag mayroong galit sa iyo na pinahihirapan ng buhay mo, ngitian mo lang, ngitian mo lang. Habang ikaw ay sinisiraan, ngitian mo lang. O, di ba? Habang ikaw ay minumura, gandahan mo, ngitian mo. O, ganun lang yan. Oo. At pag ayaw tumigil, sabihin mo, mamamatay ka rin. Everybody will pass away. Di po ba? Ha? Huhusgahan tayo ng Diyos. Lahat tayo mamamatay. Pero huwag mong kakalimutan, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ay ang buhay ng mga taong nagmamahal. Hello? Ang pinakamasayang buhay ng mga tao ay hindi yung yumaman, hindi yung laging matagumpay, kundi yung nagmahal. Magmahal ka. Huwag kang matakot magmahal. Kung sila'y mabuti, maging mabuti ka. Kung sila'y masama, maging mabuti ka sapagkat yan ang iyong pagkatao. Magmahal. Allow people to remember you somebody who love. Ano po? Merong tanong dito. Tanong ba ito? Sino, ano ang naging lakas mo para malampasan ang lahat ng dagok? Grabe, dagok. Na dinanas mo sa buhay. Dagok. Ano po? Ha? Ha? Ano daw ang naging lakas? Pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, ang aking pag-ibig sa kapwa. Hindi ang pag-ibig ng ibang tao sa iyo. Ang pag-ibig mo sa ibang tao ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kaya yung mga reklamador, yan yung mga taong ayaw umibig. Ayaw umibig. Anong sabi ko? Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong maglingkod. Pwede ka magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay.
Pwede kang magpatawad ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magpatawad. Pwede kang magsimba ng walang pagmamahal. Kaya pagdating ng peace be with you, batiin po natin ating katabi ng kapayap. Peace kayo ng peace. Kaya kumalat ang COVID. Kasi yung laway mo, talsik ng talsik. Ang hirap. Pwede ka magsimba ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagsisimba. Sapagkat ang pagmamahal ay sinusukat sa pang-araw-araw na pakikitungo sa ating kapwa. No? Mahalaga yun. Ang kasayahan natin ay ang pag-ibig na ating pinagkaloob. Inuulit ko. Ulitin natin. Sino ang pag-asa? Si Jesus na sumasa atin. Sino ang ating idolo? Ang ina ng laging saklolo. Huwag nating kakalimutan na tayo ay huhusgahan. Di po ba ano? Tayo ay huhusgahan. Kaya, huwag mo nang antayin ang paghusga. Mangumpisal ka na. Alam ko, mayroon nagpapakumpisal dito. Pumila kayong lahat. Oo, pilaan nyo lahat si Father para makita ni Father. Ay, haba pa! Di ba? Ha? Dahil ikaw ay mamamatay. Oo, Father, mangumpisal na ako dahil ako'y mamamatay. Oo, di ba? Kasi pag tayo mamamatay, totoong-totoo tayo. Sabi nga nung mag-asawa, sabi nung lalaki sa kanyang misis na naghihingalo, sabi niya, sweetheart, ikaw naman ay mahal na mahal ko. Pero, meron lang akong tanong bago ka pumanaw. Sabi ng babae, ano po yun? Alam mo, pinapatawad na kita kahit ano sabihin mo. Pero gusto ko lang sa iyong pagpanaw, masabi mo sa akin ng totoo. Sabi ng babae, ano yun? Meron tayong 3 anak. Yung punso ang pangit. Aminin mo sa akin, anak mo yan sa labas. Sabi ng babae, iyak na, patawarin mo ako. Pedro, patawarin mo ako. Sabi ng lalaki, pinapatawad na kita. Ang totoo, yung bunso lang anak mo. O, di napala mo, di ba, no? Nilait mo yung palang anak mo. Di ba? Ha? Mamamatay ka rin, di po ba? No? Kaya mahalaga, mabuhay sa pag-ibig. Minsan lang ang magpakailanman. Ay, ganda, no? Minsan lang, di ba? Hindi yung kakantahin ninyo. Mayroon ako pinagalitan sa kasal. Isipin mo ang kasal, ang tugtog, bakit ngayon ka lang? Ah? Sabi ko, ano ba naman yung kalukuhan mo ngayon? Pangkabit yan eh, pangkabit. Kinakasal ka pa lang, pangkabit na kagad. Ay, Father, di ko alam, maganda kasi ang tono. Mahilig tayo sa magandang tono na hindi mo naman tinignan kung anong mensahe, di po ba, ano? Bakit ba pag naglilibing ang palagi kinakanta, hindi kita malilimutan, hindi kita, hindi yun pangpatay, pangkasal yun, pangkasal yun.
Pambihira naman. Kung alin yung pangpatay, yun ang kinakanta ninyo. Ang alin yun? Wherever you go, I shall go. Pangpatay yun. Wherever you live, so shall I live. Oy, pil na pil. Pangpatay yun. Mahilig lang tayo sa tonong maganda. Hindi po ba na? Mabuhay sa pag-ibig. Ano pa? Kaya nga pagkatapos dito, sasabihin mo na, higit akong magmamahal. Hello? Hindi ako nagbibiro, ha? Higit akong magmamahal. Merong isang babae na iyak ng iyak sa confessional dahil nirereklamo niya ang kanyang mister. Anong payo ni Father? Embrace your mistakes. Embrace your mistake. And smile on the people that make your life miserable. Oh, diba? Ano? Embrace your mistake. And smile on the people that makes your life miserable. Oh, kaya pagkatapos niya mangumpisan, ang una niyang ginawa, niyapos niya kanyang mister. Sabi nung mister niya, bakit? Tapos sabay ngiti ng babae. You are my mistake. And you make my life miserable. Smile. Because smile is the beginning of love. Oy, kahit ang Santo Papa, sinabi po yun. Smile to the people that makes your life difficult. Kaya pag meron ka nahihirapang pakisamahan, ngitian mo lang. Oo. Sa parokya pa man din, ang dami nating nahihirapang pakisamahan, no? Kung nahihirapan ka kay Father, ngitian mo lang. Matuto kayong ngumiti sa mga taong nagdudulot sa inyo ng problema. Oh, di ba? Kaya yung maraming ngumingiti, magnilay ka. Baka ikaw ang problema ng ibang tao. Ang dami nakangiti sa'yo. Ha? Mag-iwan ng pag-ibig. Ano pa? At ang panghuli ay ano? Dahil mayroong bukas, mayroong buhay na walang hanggan. Magkikita muli tayo. Magkikita muli tayo. Paghiwalayin man tayo ng kamatayan sa lupang ito, magkikita muli tayo. Hello? Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, see you again. 14 years ago, it is the same words we said to our father who passed away, see you again. Yun ang aking pinanghahawakan. Sa tuwing nagse-celebrate ng Easter Vigil, yun ang aking isinisigaw sa loob ng aking kalooban. Magkikita muli tayo. No? Yung mga mahal mo, makikita mo muli. Yung mga kaaway mo, magkikita uli kayo sa impyerno. Oo! Kaya mamili ka kung saan nyo gustong magkita. Isang lugar lang, yung hindi mo mapatawad, magkikita kayo sa impyerno. Yung hindi mo binibigyan, magkikita kayo sa impyerno. Yung pinagmamadamutan mo, magkikita kayo sa impyerno. Ay, nako. Dahil mayroong buhay na walang hanggan. Ano po? Magkikita muli tayo. Kailan, hindi ko alam. Sabi nga sa misa ng patay, iyakan ng iyakan. Sabi nung nanay, sana Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman nanay? Parang wala nang iyakan ng ganito.
sabi ko, nanay, hindi naman makatao yan. Bakit, Father? Inimbitahan nyo lang akong magbisa, isasama nyo ako. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, ba't sabay-sabay tayong aalis, di ba ba, no? Oo, kanya-kanyang dating yan, kanya-kanyang alis, di ba ba, no? Ha? Pero kung itong mukhang ito, hello? Hindi kayo kita, hindi ko kayo kita, pero kita niyo yung mukhang ito, no? 63 na ito, 63. Hindi mukhang 63, ano? Mukhang 62 lang. 63 na ito. Kung makaka-80 ako, 17 years na lang ako. Malapit na. Kaya nagpapakabait na ako. 17 years na lang, maiksi lang yun. Ay, yung kapatid ko, 65 ka agad eh. Naku naman, di ba? Pero kung 17 years na lang ito, sigurado ko yung sa inyo mas malapit na. Aba, kailan pa kayo magpapakibig? Ayusin nyo ng buhay nyo. Ano po? Mamili na kayo ng damit. Oh, huwag kayo tawa ng tawa. Ha? Pag kayo nag-birthday, pag kayo 70, hello? Yung mga 70 dito, pag kayo nag-birthday, huwag na kayo maghanda. Huwag na kayo magpa-party pag kayo 70. Ha? I-donate nyo na lang kay Father Ronnie yung pera. Oo, pag kayo nagpa-party ng 70, ha? Mag-iingay kayo. Tapos yung mga anghel sa langit, mabubulabog. Sabi, ano na namang ingay yan? Ano namang ingay yan? Ha? Titigil sila sa trabaho. Ano namang ingay yan? Ay, may party siya aling kuring, oh. Ha? Buhay pa pala yan? Yari kayo. Oo. Kaya pag kay 70, shh, tahimik na lang, tahimik na lang. Malapit na kayo. Ha? Pero pag kayo 90 na, aba, ipaalala nyo na sa Diyos. Baka nakalimutan na kayo, di ba ba? Ano? Oh, aba, patay na kami, nandiyan pa kayo. Hindi na nakakatuwa yun, di ba ba? Oh. Father, misahan mo po ako pag ako'y namatay, ha? Kasi iba nagtatampo. Dahil namatay sila, wala ako. Nasa pilgrimage ako. Father naman, sana naman pag namatay ako, wala kang pilgrimage, di ba? Para hindi sila mabigo, sabi ko, schedule po natin, schedule. Di ba, ano? Di ba mabait akong kaibigan? Schedule na. Ha? Ang ating pag-asa ay si Jesus ng Diyos ay sumasa atin. Meron tayong modelo, ang mahal na ina ng laging saklolo. Darating ang araw, tayo ay husgahan ng Diyos, kaya habang nagdadasal, suriin na ang buhay. Pang-apat, mangumpisal. Pang-lima, mamamatay din tayo. Pang-anim, mabuhay sa pag-ibig. Pang-pito ay huwag mong kakalimutan na magbuhay na walang hanggan. Kaya nga, see you again. No? See you again. Yung katabi mo dyan mamaya, see you again. Di ba na? Para next year, ano ba naman? See you again. Di ba, no? Ha? Grabe tumawa si ate. Parang feel mo na, no? See you again. Maliwanag po ba? Ay, huwag kayong tawa ng tawa, ha? Huwag niyo sanang marinig yung sabi ng Diyos, you fool, I will take your life tonight. Be good. Be good. Huwag masyadong mainit ang ulo. Ha? Yung iba, katatapos lang ng retreat dito sa Araneta, sa parking area pa lang, mainit ang ulo. Totoo yun. Diba, ano? Ano
manihong yan? Kagagaling lang dito, mainit kagad ang ulo, di ba? Maging malumanay. Maging mahinahon. Di po ba, ano? Mabuti kung Ilonggo ka, na kahit galit ka, malumanay ka, galit ako. Papatayin kita. Patay ka pa rin, di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, sana po sa inyong sino man sa inyong may karamdaman, pagkaluban kayo ng kagalingan ng Diyos. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ano po? Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sapagkat meron tayong Diyos na tapat at mapagmahal na hindi kayo iiwanan. Kung meron man kayong pinagdadaan ng problema, manalig kayo sa Diyos. Lilipas din yan. Matatapos din yan. Marahil, panghuli, nung na-stroke ako, yung doktor na nagsabing, Father Dave might not make it. Bakit? Paralyzed ako eh. Na-stroke ako ng 5:15, nailipat ako sa Cardinal Santos ng 10:30. More than 3 hours. Nangingitim na daw yung mga daliri ko, yung mga kuko ko. Ang meron lang ako ay nakakarinig at nakakapagsalita. Wala na talaga. Wala na. Kaya nga nung 1:30 in the morning, ililipat ako sa ICU. Sabi nung nurse, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Opo. Ano ba sasabihin mo? Hindi ka nga makakilos eh. Opo. Alam ba sabi ko, wag. Hindi ka nga makakilos eh. Pero ang karimari-marim, malalim yun, karimari-marim. Ay nung sinabi ng nurse, Father, magda-diaper tayo. Parang mas mahirap sa stroke yun. Bakit? Sabi niya, Father, tatanggalin ko ng pantalon. Ay, hindi ko kita kung sino mga nanonood. Father, ibababa ko ng brief mo. Wala kang magawa kasi hindi mo magalaw ang katawan mo. Hindi po ba, no? Ang nasabi ko lang ay, Lord, makikita na nila. Di ba, na? Mahirap yun. Bakit? Pare ako eh. Pare ako. Malay ko kung sino nandun. Nagmimisa ka, the Lord be with you. At ang isa doon, nandun ang nagmimisa. Sabi, ay, nakita ko na yan. Ang hirap. Baka kayo, huwag kayong tawa ng tawa. Kaya sabi ng mga pare, nung na-stroke ka ba, bago ba ang brief mo? Malay ko ba na may stroke ako? Di ba? Hindi naman butas-butas, pero maayos. Di ba ba, ano? Kaya kayo, hoy mga babae, ha? Magpanti kayo na maayos. Baka pag tinanggal, butas-butas. Di ba ba? Ha? Hindi nyo alam, aba. O si nanay, ang ganda-ganda. Ha? Ditali ang garter ng panty. Di ba, no? Ha? Hindi yun ang kwento. Ang kwento ay kinabukasan. Kinabukasan, bigla ko naggalaw ang aking kamay at paa. Biglang naggalaw. Hindi pa rin yun ang kwento. Ano ang kwento? Dinalaw ako ng aking kaibigan doktor. Ang una niyang sinabi, alam mo ba, nagsimba si Dr. Riz. Sabi ko, sino siya? Siya yung doktor na nagsabi, you will not make it. Bakit siya nagsimba? Matagal na siyang hindi nagsisimba. Dahil sa milagrong nakita sa iyo,
nagsimba siya uli. Ano ang aking habilin? Anong aking habilin? Huwag niyong tatakasan ang inyong mga pagsubok, pagluha, problema, sapagkat baka ang inyong pinagdadaanan ay maging mukha ng pag-asa sa ibang tao. Inuulit ko, kung ano man ang iyong problema, huwag mong tatakasan, sapagkat baka yan ang mukha ng pag-asa para sa ibang tao. Amen? Atin pong dasalin ang panalangin para sa sarili, pamilya at pamayanan. Meron po bang kopya? Yan. Meron po akong kopya. Salamat po. Nagdulot ka ng pag-asa. Magsitayo po tayo at sabay-sabay po nating dasalin. Ano po? Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, together, Diyos, pag-asa, aming mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may pagsamba at pagpapakumbaba. Panginoon, ipangako mo na kailanman ay hindi mo ako iiwan. Kaya't buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aking takot at pangamba. Nananalig ako sa iyong walang hanggang pag-ibig. Yakapin mo ako, Panginoon, at ipanaranas sa akin ang iyong biyayang nagpapabago ng buhay. Para sa aking sarili, idinudulog ko lakas upang mapagtagumpayan ang aking mga pagsubok, karunungan sa aking mga pagpapasya, kapayapaan at kagalakang lampas sa aking pangunawa. Para sa aking pamilya, dinadalangin ko pagkakaisa, pagmamahal at pangunawa, proteksyon at patnubay sa tamang landas, katatagan at sapat na biyaya sa aming pangangailangan. Para sa aking kakayanan, isinasamo ko kagalingan at pagkakasundo ng mga nagdurusa, inspirasyong maglingkod ng may malasakit, gabay para sa aming mga pinuno sa matuwid na pamamahala, kapayapaan at pagkakaisa sa aming paligid. Panginoon, kung naaayon ito sa iyong kalooban, dinggin mo ang aking panalangin. Lubos akong nagtitiwala sa iyong tamang panahon at dakilang plano. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Sabi po ni Father Ronnie, mayroon po tayong collection. Pwede kayong magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwedeng magmahal na hindi kayo magbibigay. Dagdagan. Umawit tayo ng, sabi nga, madamdaming awitin para iluhulog lahat ng laman ng wallet. Ano po? Salamat po. Purihin ang Panginoon.